Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating mga bisita, sa kay Kapitan, Kapitana. Welcome po. At sa umaga po ito ay hindi po talaga ako naka-schedule. Si Brother Nelson po ang may schedule ngayon. Ngunit siya ay naatasan na magsalita doon sa Pasay. Kaya bilang reliever po at substitute ng church na ito ay ako po ang makakasama ninyo sa umaga po ito. So, yung ginagawa po natin na pagsamba ay nakagaya po nito ay yung po yung ginagawa ng mga apostolong unang panahon. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ginagawa ng pagsamba po natin na kagaya nito ay yung ginagawa ng mga apostol nung una na sa Acts po, mababasa yun. Bago po ako pumasok dun sa tinatawag po paksa ay gusto kong pasadahan. Bakit ganito yung paraan ng ating pagsamba? Ano po, bakit wala tayong mga instrumentong ginagamit? Bakit po hindi tayo naglalagay ng mga tinatawag na replika? Ganun. So, masasagot ng banal na kasulatan ang lahat ng mga katanungan na yan. Kung ang pag-uusapan po ay Diyos at pananampalataya sa Diyos, wala tayong ibang babasahin kundi ang Biblia. Ito po yung reference natin dahil ito yung salita ng Diyos. Do ang sabi ng karamihan na tao yung nagsulat ng Biblia. Ngunit ang nagsulat po ng Biblia ay guided by the Holy Spirit. Ginabayan po sila ng Diyos. At lahat po ng yan ay mababasa natin sa tinatawag na Biblia na sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. Na doon mababasa na ang lahat ng mga tao na nagsulat ng banal na kasulatan ay ginabayan ng Diyos. Kaya ang Biblia ay sapat at tama, precise po ito. Hindi mga kailangan ng kasama, hindi mga kailangan ng dagdag, hindi mo po pwedeng bawasan. So, ang ginagawa ng mga apostol noon, papasadahan na po natin dahil lahat po ng ating ginagawa mula sa pagsamba sa pag-awit ay nakatala sa banal na kasulatan. Hindi tayo po pwedeng lumagpas sa nakasulat dahil gaya ng nabanggit ko, hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang hakbang na hindi nakasulat sa Biblia. Ang mangyayari niyan, kung magdadagdag tayo ng mga bagay na hindi nakasulat sa banal na kasulatan, mangyayari niyan, mas magaling pa tayo sa Diyos. Kaya, kung ano lang yung nakasulat, hanggang doon lang tayo. Ang sabi sa Acts, chapter 20, verse 7, ang sabi po ay ganito. At nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nagkakatipon upang pagpuputol-putilin ang tinapay, si Apostol Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. So, ngayon po ay linggo. Ano po ang sabi diyan? At nang unang araw ng Sanlinggo, ang ginagamit po natin na kalendar ngayon ay Gregorian calendar. Pero hindi po natin tatalakayin yan dahil mas malawak po ang paksa na atin pong matatalakay kapag tatalakayin natin yung patungkol sa panahon. So ngayon ay unang araw ng Sanlinggo, kaya linggo yung ginagawa ating pagsamba. Yung iba po kasi sinasabi nila yung Sabat. Ano po? Unang araw ng Sanlinggo. So saan ginaganap yung tinatawag na pagsamba? Ang sabi dito sa John chapter 20 verse 19 ng John, na kinahaponan nga ng araw na yon na unang araw ng Sanlinggo. So nakikipag-ipon sila tuwing unang araw ng Sanlinggo. 2019 ng tinatawag ng John. At pagdating sa 26 at pagkaraan ng 8 araw. Kasi sa verse 19, nagkatipon sila unang araw ng Sanlinggo. So after 7 days, sabi diyan, nagkatipon muli sila. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanilang mga alagad. Nakasama nila si Tomas at dumating si Jesus. So, ang sabi diyan, kung mapapansin po ninyo, nasa kanilang bahay. Dahil po, yung tinatawag na church, kung titingnan mo sa dictionary yan,
simbahan. Ngunit itong church na ito, pag tinignan mo sa Bible, iglesia yan. Ganyan tayo nililin lang ng sanlibutan. Na kung pwede pala, ang sanlibutan ito, pwedeng ituro sa atin yung tinatawag na mali. Regardless, itong tinatawag na bahay-sambahan ito. Wala ito dahil ang tinatawag na church sa Greek word ito, ecclesiastes, mga tinawag sa English. Kahit wala itong tinatawag na bahay-sambahan ito, pwede kang magkatipon dahil ang sinasabi sa Matthew 18:20, 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. So may tayo tatlo dito. Ibig sabihin, narito ang ating Panginoong Jesucristo. So yung ginagawa nating pagsamba ngayon, hindi bago to. Nangyayari ito noon pa at ganito yung ginagawa ng mga apostol. Sana ang reference to, brother. Dito po, nasa John chapter 20 verse 26. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanilang mga alagad. At nagkatipon sila ron. So yun po yung ginagawa nating pagsamba ngayon. Dahil maraming lumalabas na tinatawag na sekta na sinasabi ng Matthew chapter 20 verse 7 na hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon ang maliligtas. Yun lamang yung sumusunod sa utos ng aking Ama. So, kung ano yung nakalagay sa banal na kasulatan, hanggang doon lang tayo. Kaya, muli, wala pong nakalagay na replika sa tinatawag na church ng Imos. At, alam niyo po mga kapatid, pasadahan ko po ng konti baka ako pumasok dito sa aking paksa. Dahil, kahit yung replika nga po, pinagbabawal. At ang may utos nito, walang iba, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung pumasok, nung ibinigay ang 10 utos kay Moises, umakit sa bundok ng Sinai. Ang sabi niya dito, at sinalita ng Panginoon Diyos ang lahat ng salita na ito, na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipid. Dahil yung Exodo po ay Hebrew word po ito na tinatawag na exit. Dahil ang Old Testament ay nasulat sa Hebrew word at ang New Testament, ang original na pagkakasulat ay Grego. So ang sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So kaya po walang nakalagay na mga replika dyan. Sino nagsasalita nito? Walang iba. Yung Diyos na may lalang ng buhay natin. May lalang ng buhay mo, ng buhay ko at buhay natin. Siya nagsabi nito na huwag kang gagawa. Kaya wala pong nakalagay. Now, kung sasabihin kong maglagay ako dito ng isang replika, magkakasala pa ako, brother, o maglagay ako ng instrument? Magkakasala pa ako sa tinatawag na utos ng Diyos. Gaya na sinabi ko kanina, kapag Diyos ang pag-uusapan kung pananampalataya sa Diyos, wala tayong ibang bubuklatin at babasahin. Biblia lang. Dahil ito po ang kanyang salita. Ito yung reference natin. So kung maglalagay ako, magkakasala pa ako? Yes. Dahil bakit? Ang sabi ng Biblia po, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Ayon sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng mura na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdag sa kanya yung sabi. Ang sabi sa 19, at kung sino man ay mag-alis o magtanggal ng salita na nakalagay dito, ay aalisin ka sa buhay mo. So gaya ng nabanggit natin, ang Biblia po ay sapat na. Hindi mo kailangan dagdagan. So kung maglagay ka ng replika dito, kakasala ka. At masusuway mo yung utos na ito. Yung nakalagay sa Exodus chapter 20.